yung O, matanda na yan. nagisinungaling Swiss jet. Is that what you're saying? Mr. Chair, ang investigador ko noon Is ay that si... what you're saying? Naku, Mr. Chair, wala- can you please Will you repeat please the question? answer me directly? Answer me directly. Ito, ulitin natin ha, ulitin natin. Meron ba kayong dalang picture ngayon ni Hong Ming o Wala. Michael Yang? Wala po akong picture sa kanya. Pero may pinakita ka sa akin Okay. kanina. Yung Pwede ba sa... Nako po, yan na nga ba sinasabi natin? Congressman Abante, bakit nyo kasi kinakausap yung mga resource person prior sa hearing? Pambihira ho talaga itong si Atras Abante. Oo, tama lang ho sa kanya yan na masoplak ho siya nitong si dating PIDEA Director Wilkins Villanueva. At itong si Senator Bato de la Rosa, nagsalita na rin ho mga kababayan kaugnay sa ginagawang panggigipit nitong mga walang yang congressman na to dito kay Colonel Grijaldo. Ito ang post nitong si Senator Bato de la Rosa. What is happening to our country? Even the human rights of a police colonel is being trampled on by the government that he has sworn to serve and to protect. Colonel Grijaldo was recuperating for a shoulder operation in a hospital in Pasig when he was arrested by people from the House of Representatives this afternoon, despite of his pleading to be placed under hospital arrest in any government hospital of HOR choice. He is detained in the same room where Attorney Zulaika Lopez was detained. Naku, ibang klase ho talaga. Mga walang awa ho itong mga congressman na to. Pero bago ho natin umpisahan ang pagsoplak nitong si dating PIDEA Director Wilkins Villanueva dito sa merong bagong relo. Naku, magkano na naman ho kaya yung relo na yan? Ibang klase. Pagka yan, piniflex ho na ganyan itong si Atras Abante, meron hong ibig sabihin yan mga kababayan. Malamang milyon-milyon yan. Oh, hindi naman niya i-flex ng ganyan yung relo na yan kung mumurahin lang yan, di ba? Ibang klase ho. Kasi tapos na nga naman ho yung issue ng mga mamahaling relo, hindi na mainit sa taong bayan. Kaya ngayon, okay lang ho na i-flex niya na ganyan yung kanyang relo na yan. Mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dyan. At huwag niyo hong kakalimutan, no? I-share ang ating video. No? Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At pakishare na rin ho ng ating video para mas marami hong makapanood at makita kung gaano ka-arugante itong mga congressman na to dyan sa House of Representatives. At para makita ho nila ang bagong relo nitong si Atras Abante. Ito na ho mga kababayan, panoorin ho natin ang buong video. Game! Pilapil sa Bicol. Oo. Sinabi nyo, nung December 31, 2004, ay tinawagan po kayo ng asawa nyo, si Alan C. Opo, Your Honor, kasi nga, nag-usap kami na magkita. Anong napag-usapan nyo? Tinawagan niya po ako kasi supposedly nga magkita kami sa SM dahil ipapasyal namin yung anak namin. Nagkataon po na tulog siya nung mga 3 p.m. Kaya sabi ko sa kanya, mamaya na lang kasi tulog yung bata. Kaya hinintay ko na magising yung anak namin. So siguro mga 5 p.m. Ilan po ang anak nyo? Isa lang po. Okay. Tapos nung 5 p.m. kaya Lalaki siya, lalaki. babae po. Ilang taon na siya? Actually, nung iniwan ko siya, 3 years old pa lang. So, 20 years na po ako, 23 na po siya. Okay. Nasaan po siya ngayon? Yung anak Nandito po, sa Manila po. sa Manila. Okay. Nagpunta pa kayo sa SM? Opo, pumunta po ako mga 5, alas 5 na po ng hapon. Nagmadali ako kasi nga 5 p.m. na yon. Tapos, nung pagdating ko sa SM, nalaman ko na mga 6:30 mag-close na pala. Almost 6, dumating ako doon. So, nung pagpark ko ng sasakyan, tinawagan ko agad siya kasi nga, makikita kami doon. Ang nangyari, hindi na siya sumasagot. So, nagmadali ako ng tawag, nagpaulit-ulit ako ng nag-dial kasi kailangan ko nga siya na magmadali kami kasi wala kaming bigas at that time. Kailangan kong bumili ng bigas kasi yung katulong namin, nakalimutan niya.
So ngayon, hindi man talaga siya sumagot, pumunta ko sa Gloria Maris kasi wala kaming ulam, magbili na lang kami. So, yun sa shortcut, hindi talaga kami nagkita. Umuwi ako ng bahay. Pagdating ko doon, kasi nandun yung mother-in-law at saka father-in-law ko, galing China. Naiwan sila sa bahay. Anong oras kayo umuwi ng bahay? Siguro kasi natapos ako sa SM mga 6:30, siguro by mga 7:30 nasa bahay na po ako, nakabalik na po ako. Pagdating ko po doon, hinanap ng mama niya, yung parents niya, bakit daw hindi ko kasama si Alan. Sabi ko po, hindi ko siya nakausap, wala. Pilipino po ba si Alan o Chinese? Ano po, Your Honor? Pilipino ba si Alan o Chinese? Chinese po, Chinese, hindi siya Pilipino. hindi po. Okay. So, anong pagkakilala niyo sa kanya? Matagal na kayo mag-asawa nung at that time, nung Hindi po, December 31, 2004. 2004, matagal na ba kayo mag-asawa? Hindi po, kasi 2000 lang po kami kinasal, July. So, parang almost mga 4 years and 4 months pa siguro, mga ganyan. Okay po ba ang buhay niyo? Maganda ba yung pamilya niyo? O ano po ba kalagayan ng buhay niyo? Sawa ng Diyos, okay naman po kasi nga, businessman naman po siya. Maayos naman, kaya lang, ito nga ang realidad dahil na sinuway ko yung mother ko nung nag-asawa na ako. Naku po. Ito na. Dito na mag-uumpisa eh. Yan na kasi. No, diyan na ho mag-uumpisa. Mga kababayan, mas pinapaniwalaan pa ho nila yan naka-orange na damit na yan kesa sa dating Director General ng PIDEA na kung saan nanumpa para paglingkuran ng ating mga kababayan. Ibang klase, pambihira ho talaga itong mga congressman. Naging na to, battered oh. wife ako. Opo. Ano ibig sabihin ng battered wife? Nananakit po siya Si kasi... Alan Yung asawa na lang. C. Opo. Sinasagtan ka. Anak ng toko. Oh. Ano na ho ito? Iba na ito. Iba na ho ito. Matindi ho itong ano na to. Siguro nga ito yung pinaka-biggest mistake na ginawa ko sa buong buhay ko. Kasi sa pag-disobey ko sa parents ko, Pero kahit sinasaktan ka, mahal mo pa rin yung asawa mo. ganun po, Your Honor. Tsaka hindi ako pwede magsumbong kasi nga, kagustuhan ko, parang sa pride ko rin, ayaw ko na mapahiya ko sa family ko kasi tinunod ko man yung gusto ko. Hindi mo siya hiniwalayan. Hindi ka hiniwalay sa kanya. Nag-attempt po ako nung mga buntis pa po ako at that time, siguro, mga 7 months. Nag-attempt ako na gusto ko siya na, layuan. Pero hindi ko rin nakaya kasi yung family, parang inayos kami. Bumalik din ako. So, anong ginagawa sa iyo ng asawa mo? Ibig sabihin ng battered wife, binubugbog ka ba niya o... Opo, yung may instance talaga na muntik ako namatay, yung na-hospital ako sa, Davao Doc. Yun ang, na pinaka-worst. Dahil nga, nagkaroon ako ng, hindi ko maintindihan kasi baliktad yun, Your Honor. Yung itong floor, nasa taas, yung sa taas, hindi ako makakain, tapos, hindi ako makatayo. So, parang natakot man siya. Pinadala niya ako sa hospital. Pinatingnan niya ako dun sa, yung neurologist ba yun, parang, yun, tapos, Yan ba'y ginagawa niya palagi o ilang beses niyang ginawa sa iyo mula nung kinasal sa'yo? madalas po, Your Honor, ang nakakaalam po, Okay, gets na natin. Kaya ho tinatanong ni Atrasabante to na merong bagong relo. Para makuha ho muna yung simpatsya ng ating mga kababayan sa paiyak-iyak nitong si Ate Girl. O yung- Sige, tuloy lang. One time talaga kasi yung mother-in-law ko, minsan nagbakasyon na yun sa amin, nakawitness siya nung sinasaktan ako. Yung mama niya talaga ang may alam. Napapagalitan naman siya, pero siguro walang yung mama niya kasi mamagawa yung matanda. Ang nabanggit mo sa iyong sinumpaang salaysay, ng 9:30 ng gabi, ikaw ay pinuntahan ni Mayor Duterte.
Opo, Your Honor. Kilala mo ba siya? Kilala ko siya as mayor nung time, at the time po na nangyari po ito. Kilala ka ba niya? Hindi ko po alam kung kilala niya ako kasi never po kami na... It's your first time na makita mo siya. Opo. Okay. So, ibig sabihin, magkaibigan yung Mayor Duterte at that time at si Alan C. Hindi ko po alam kung friends sila kasi hindi ko naman po nakita. Never ko po na nakita si Mayor Duterte at saka yung asawa ko. Mhm. Hindi ko yan sila na... Ang sabi niya sa'yo, Nako, ang hirap nito, Abante. Pumapalya ka na, Brad. na galit siya sa asawa mo. Opo, nung pumunta siya, yan na. Kasi hinanap niya. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, basta galit na galit ako sa asawa mo. Hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit. Hindi niya sinabi kasi nga, inulit ko nga siya, bakit po Mayor? Bakit may kasalanan po ba nagawa ang asawa ko? Bakit galit na galit? Kasi talagang galit siya, parang nanggigigil siya sa galit. Tapos sabi niya, Ibig sabihin, kung pinuntahan ka ni Mayor Duterte at that time, kilalang kilala. Yun, pagka pinuntahan ho, kilalang kilala na kaagad, anak ng to. Wow, ibang klase ho talaga. Yung logic nito mga congressman na to, out of this world, di ka? Kung Mayor Duterte at that time, mga asawa mo. Pagka kayo ho, meron ho kayong kakilala, hindi kilalang personal. Alam nyo lang ho yung bahay, alam nyo kung saan nakatira yung isang individual. Kilalang kilala nyo na yun. Yun ho ang logic nitong si Atras Abante. Lagay ko, hindi kanya pupuntahan kung hindi mahalaga si Alan C. kay Mayor Duterte. Tama? hindi ko pa masabi, Your Honor, kasi hindi ko naman alam kung magkakilala sila. Tama, Alam tama ko, yung Mayor sagot siya, pero never ko nga talaga na nakita yan sila na wala kong instance na nakita na, Binanggit niya sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay opo, at Your Honor. bibigyan ka ng security Opo, Your Honor. mula sa RMG, CIDG, pati Task Force Davao. Yun ang Opo. sabi. Nabigyan ka ba? Opo, Your Honor. Umalis si Mayor Duterte ilang minuto after na dumating siya. Ano yung again, Your Honor? Umalis siya sa bahay mo ilang minuto pagkatapos niyan dumating. Dumating siya ng 9:30, umalis siya ng anong oras? Madali naman lang po yung pag-uusap namin kasi nagtanong lang siya. Nag-usap kami dahil nga Friday kasi hindi ko yun makalimutan kasi Friday, magsa-Sabbath day na po ako pagka following day. Supposedly doon po yung Sabbath service namin sa Eden, yung resort doon sa Davao. Yung sinabi niya sa akin na huwag kang umalis kasi babalik ako sa'yo bukas. Huwag ka muna magpunta So, doon. nung umalis siya, Miss Jed, dumating yung mga security. Actually, nung pumunta po siya, Your Honor, marami sila eh. Marami siyang kasama. Marami sila. Kilala mo ba yung ibang kasama niya? Wala akong nakilala kahit isa doon, maliban sa kanya. Wala siyang kasamang anak niya o sino man? Vice Mayor, Kunsel, wala po siyang kasama. Hindi ko, wala talaga akong nakilala doon. At saka madilim din yun, yung time na yun kasi mga 9:30 na yun, madilim yung hindi ko masyado na yung mga mukha ng mga kasama. Pero marami talaga Siya sila. ba yung nagbalik kinabukasan sa pangako niya? Hindi siya nagbalik. Hindi na siya bumalik. O after several hours, binanggit mo na ang isang kaibigan mo ay tumawag sa iyo Nagtawag o po. tumawag sa asawa mo. Anong ibig sabihin nun? Ito, hindi ko talaga ma-sure kung sa akin na cellphone o sa asawa ko. Kasi nga, yung cellphone ng asawa ko, pag hindi siya sumagot or naka-off, magda-divert po sa akin. Mhm. So, nung time na tumawag yung kaibigan niya, kalimutan ko na yung pangalan, matagal-tagal lang, 20 years na po. Kasi, nung tumawag siya sa akin, kasi, Nakausap mo siya. opo, nung pagsagot ko, so, siyempre, kilala niya, babae ang sumagot, so ako yun. Nung pagsagot ko, sabi niya, Mrs., buksan mo television kasi, yung dumoy ni Raid, nandun asawa mo, nandun si Alan, may namatay doon, may mga namatay. Parang hindi ako makapaniwala. Sabi ko, kasi alam ko may nakarenta doon yung bahay ko. Sabi ko, hindi, may nakarenta doon. Sabi siya, hindi, buksan mo television. May bahay ka doon? Actually kasi, Your Honor, yung Dumoy na property is nakapangalan po sa akin. Nakapangalan sa'yo? Opo. Ang Dumoy property. Opo. Yung pinagganapan ng krimen. Opo. Yung nirentahan ni Alex, Kaya nakaladkad ko siya, kaya nakakulong siya ngayong mga panahon na to, okay?
nakapangalan yun sa akin. Meron nga kami yung contract of lease. Gaano kalayo yun sa Arlene apartment kung saan ka nakatira? Medyo malayo po, Your Honor, kasi Turil yun, yung apartment namin, nasa ano lang yun sa Agdao. So, malayo-layo. Ibig sabihin, Turil yung Dumoy, yung Arlene sa Agdao. Sa Agdao, malayo. Which is how many hours away? Mga 30 minutes o 1 hour? Hindi naman siguro maabot ng oras. Okay. Ang nabanggit mo, noong January 1, 2005, inimbitahan ka ng PTA sa kanilang opisina. Nagpunta ka, di ba? Sa PDEA, opo. Okay, PIDEA. Oo. Kilala mo ba yung PIDEA ang nakipag-usap sa'yo? Hindi ko sila kilala nung una kasi wala akong kilala doon kahit isa sa kanila. Okay. Nakilala ko na lang sila nung may mga ano sila yung parang dito, mga sa pangalan. Kaya So, nakikita. sino po ang PIDEA na nakilala mong kumausap sa'yo? Na in-interview ka? Una yung si Monte de Ramos po. Sino po? Sino po? Monte de Ramos, namatay na po yun, Your Honor. Ang alam ko. namatay na. Opo. Anong kinamatay niya? Base lang po sa sinabi sa akin kasi before po siya namatay, nagpunta pa yun ng jail. Ano parang heart attack yata. Hindi ko talaga sure pero Heart yun attack? lang. Opo, Oo. yun lang ang sinabi Hindi po sa siya namatay sa pakikipaglaban. Hindi ko talaga sure kung ano pero ang sabi na ano daw siya na heart attack. Sino pa ho ang nakausap mo niyo sa PIDEA? Yung si ano, nakilala ko na yun si Val Carillo. Val Carillo. Opo. Ang kanyang apelido ay Carillo. Opo, Your Honor. Siya po ba'y buhay pa? Wala na talagang balita, Your Honor. 20 years na nga po ang dumaan. Hindi ko na alam, hindi ko na kakilala siguro kahit mga mukha nila. Hindi ko na Okay. matandaan. 20 years. Alright. Sino po itong si Alex Kim? Ano po, yan po yung nag-rent ng ano namin, yung bahay namin. Ano po ang kanyang relasyon kay Alan C? Actually, first time ko lang talaga na nakita si Alex Kim. Pinakalala sa akin ng asawa ko. Sabi niya, mag-rent nga daw kasi mag-open daw sila ng business. Yung sa Dumoy. So Yun. business partner po siya ni Alan. Hindi ko alam kung business partner sila. Pero ang sabi niya sa akin, mag-open ng business si Alex Kim. Yun ang sabi niya. Ito ba si Alex Kim ay Chinese din o Filipino? Hindi ko maintindihan yung yung nationality niya honestly kasi nga marunong siya mag-Korean, marunong siya mag-Japanese, marunong siya mag-Chinese, marunong siya mag-Tagalog. Kaya hindi ko alam kung Korean, Chinese ba siya o ano. Kasi nagtaka nga ako, kaya nalaman ko kasi nagyabang siya. Salita siya ng Korean, sabi ko, ay parang matalino siya. Sabi ko, bakit ang dami niyang alam na mga languages? Marahil kaibigan din ito ng the then Mayor Duterte, si Alex Kim, correct? Ayun, nag-a-assume ka na naman, Brad. Ha? Assuming talaga itong mga ano na to, itong mga congressman na to. Kaya kayo nababanatan eh. Pagka niyan sinasabing sa Risuela, yung ginagawa niyong hearing dyan sa Tuwadco, may nagagalit kayo. Tatanungin nyo yung isang preso sa isang bagay na hindi naman nila pwedeng sagutin, hindi naman nila alam kung yung sagot, at pati pagkakaibigan ng dalawang individual, tatanong nyo dito sa mga individual na to, talagang paparatahan kayong mga paninira lang yung mga ginagawa nyo na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ho kayong ganyan. Naku, tandaan nyo na, magbago na ho kayo, Congressman Tresabante. Hindi ko po alam, Mayor. Hindi ko po alam na si Mayor at saka siya Bago magkaibigan. na ho kayo. Kasi nakita ko lang po si Alex Kim nung pinakilala nga ni Alan, nung asawa ko na magre-rent siya ng bahay. Ito namang si Hong Ming na may-ari ng Ngayon, kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to at hindi pa ho kayo nakasubscribe at nakalike at nakashare dito sa ating video na to, ano pa ho bang hinihintay nyo? Pasko? Naku, malapit na ho yan. No? Isang like at isang subscribe at pakishare na rin ho ng ating video para mas marami hong makapanood sa ating mga kababayan. Tuloy. DCLA Plaza. Ito po bang DCLA Plaza nasa Davao po. Davao Yun. City mismo? Opo, Your Honor. At ang may-ari ay si Hong Ming. Opo, yun po ang pagkakilala ko sa kanya, Hong Ming. Kasi yun ang tawag ng asawa ko, Hong Ming. So ito Hong yung ano yung full name niya? Honestly, Your Honor, hindi ko kilala kung ano talagang pangalan niya. Kasi nga, pag yung asawa ko, sabi magpunta tayo kay Hong Ming kasi nga may display area kami doon sa mga mattresses, yung foam. Hindi kaya itong si
Hong Ming ay si Michael Yang din sapagkat si Michael Yang nagsasabing siya ang may-ari ng DCLA Plaza? Honestly, ito, Your Honor, pinakita sa akin yung picture kasi may sa akin na yung friend ko, sabi niya, alleged, yung asawa mo na ungkat na naman yung kaso nyo kasi si Michael Yang. Kilala mo si Michael Yang? Sabi ko, hindi ko kilala yan si Michael Yang. Sabi niya, yung may-ari ng DCLA. Sabi ko, ang pagkakilala ko sa may-ari ng DCLA, si Hong Ming, hindi ko kilala yung Michael Yang. O, therefore, dahilan dun sa usapang yan, nakita mo ngayon na ang may-ari ng DCLA na Hong Ming ay si Michael Yang din. Nakita ko yung picture. Opo, siya po yun. Meron ba kayong dalang picture ngayon ni Hong Ming Wala. o Michael Yang? Wala po akong picture sa kanya. Pero may pinakita ka sa akin kanina. Yung Pwede ba ipakita natin ang picture ng Michael Yang? Palagay ko, makikita mo kung sino siya. Kailan niya pinakita? Nung bago yung nag-betting process kayo. Nadulas, itong si Madam. Yung pinakita niyo daw sa kanina sa kanya, Congressman na Atrasabante. Plus natin po ang picture ng Michael Yang. Ulitin nun natin sa mga hindi nakarinig, ha? Ulitin nun natin. Nakita ka sa akin Okay. kanina. Yung Pwede ba? Ito. Yang. Ito, ulitin natin, ha? Ulitin natin. Meron ba kayong dalang picture ngayon ni Hong Ming o Wala. Michael Yang? Wala po akong picture sa kanya. Pero may pinakita ka sa akin Okay. kanina. Yung Pwede ba Nako po, yan na nga ba sinasabi natin? Congressman Abante, bakit nyo kasi kinakausap yung mga resource person prior sa hearing? Yung daw pinakita nyo kanina sa kanya. Kita Pakita natin nyo ang ulit. picture ng Michael Yang. Palagay ko, makikita mo kung sino siya. I-flash oo. natin po ang picture ng Michael Yang. Sige. Talagang si Atrasabante, nabibisto na naman yung mga kalokohan. Matagal na bang nila, ha? kaibigan ni Alan C. si Hong Ming? Hindi ko po masabi, Your Honor, kung matagal na sila na magkakilala. Kasi nga, Pero nagpupunta Kami. si Hong Ming sa bahay nyo. hindi siya nagpupunta. Kayo nagpupunta Kami sa ang kanya? pupunta doon kasi nga may display area kami doon sa kanya. Okay. Opo. So, ilang beses kayo nagpupunta ron sa isang linggo? Hindi naman palagi, not frequent, but siguro sa mga isang buwan, minsan once or twice ganyan. Pero hindi ko siya masyado nakakausap kasi pag pupunta kami doon, sila nga ang nag-uusap. Dahil ako, di ba meron siya mga tinda, yung mga damit. O di kilala mo yung Hong Ming. Nakita ko siya, Okay. Your Honor. So, andito na ba yung picture ni Michael Yang? Ipakita natin kung yun nga. And he asked yan, the, yan. yan. Ayan. Opo, Your Honor. Yan ba yung pinakita sa'yo kanina? Siya po. Siya. Therefore, tinuturo po dito, Mr. Chair, na itong si Hong Ming ay si Michael Yang. Alam niyo po ba na si Michael Yang ay ginawang advisor ng Mayor Teto nang siya ay naging Pangulo? I'm sorry po, Your Honor, pero wala na po akong alam na ano pala siya. Yung economic advisor. Opo. Opo. Pero Pero alam niya na economic advisor siya. Talagang di naman halata na nag-usap sila prior yung hearing na yan. Ha? nabanggit niyo, economic Opo, advisor. ganito. Wala po akong alam, pero sa balita na lang nung nagkaroon na nga ng gulo na ano pala siya. Kasi hindi ko man nakalain na pwede pala yung Chinese maging ganyan economic advisor. Kasi alam ko, pure Chinese siya. Sino po ang nagsabi sa inyo na drug lord ang asawa niyo? Yung mga pideya po. Pidea mismo. Opo. Ang nagsabing drug lord ang asawa ninyo. Opo. Pero hindi nila sinabi na itong si Michael Yang drug lord. Never po napag-usapan si Michael Yang nung time po na kinakausap ako ng mga pideya. Hindi ko po yan rinig sa kanila yung pangalan ng Michael Yang. Narinig ko na lang talaga yung pumutok yung issue na parang nagkagulo na dawit yung pangalan Pero ko. wala kang alam sa ibang mga activities ng asawa mo. Wala po akong alam, Your Honor, kasi nga yung As buhay. in talagang wala. Wala po. Maliban na lang po siguro sa mga bagay na katulad yan, magsabi siya, bibili ako ng property, pirmahan mo. Ganyan. Pipirma na lang ako. Nabanggit mo sa yung affidavit na kung ikaw ay ini-interrogate ng PIDEA, ay yung mga sagot mo ay kanilang tinitwist o pinapalitan. Opo. Ano pong ibig sabihin nun? Ganito po, Your Honor, yan ang honestly, I must admit talaga, yun ang dahilan na talagang nagano ko ng galit sa PIDEA.
Kasi nga, nung in-invite ako, I never thought na yung statement ko pala nasasabihin yung mga sagot ko, doon din sila kukuha ng mga, yung gagawin nila ng para makasuhan kami. Kasi nasasabi ako ng totoo, sinasagot ko sila ng maayos, nagulat na lang ako pagdating doon sa yung nag-hearing na kami. Katulad nun, inutusan ako ng asawa ko na magbili ng Venetian blinds. Kasi before yan, before na-occupy ni yung ngayong Michael Yang, ni Hongme, si Alex Kim, yung bahay kasi kailangan pa siyang ayos. So, sabi ng asawa ko, magbili ka ng, kasi mainit doon yung sa window. Ito, nabanggit mo na pinafabricate Opo, yun po na ang totoo ang yun. mga salita mo. Opo. So, pakibigyan mo nga kami ng example ng pinabricate ng PIDEA ang mga salita. Ito po yung hindi ko makalimutan na statement na yung Venetian blinds na dala ko, pinadala ng asawa ko, pinahati doon sa Dumoy, hindi pa po yun na-occupy ni Alex Kim. Nagtaka ko pagdating doon sa statement, sinabi nagdala ako ng karton-karton ng mga chemicals. Nagdi-deliver ako doon. Kasabot daw ako sa yung drug operation ng asawa ko. So, okay. yun ang pinakaano ko na natatandaan ko sa ngayon, Your Miss Honor. Jed, kilala mo ang Paano pagka merong mga CCTV footage na kung saan magpapatunay na talagang merong mga nangyaring ganyang senaryo? Ano mong gagawin ninyo, madam? ang direktor ng PIDEA, si Wilkins Villanueva? Opo, nagkaharap po kami, Your Honor. Nandito siya ngayon. Nako, eto na. Pakitingnan mo nga at ituro mo sa amin kung kilala mo. Pakitayo, tumayo ka lang mo. Sapagkat nandito siya Tingnan natin kung kilala mo siya. Tumayo ka lang, umikot ka, tumayo ka. Tingnan mo maigi. Kung Grabe kilala naman, mo, yun hong pinapaturong ganyan, sila ho yung tipong yung mga biktima, sila yung mga pinapatayo tapos pinapaturo kung sino yung suspect. Ang dating dito, ang dating nitong si Sir Wilkins, ginawa ho niyang suspect, napakawalang yaho talaga nitong mga matanda ang na siyang to. nag-interrogate sa'yo, Interrogate? nakipag-usap sa'yo. Ang director po ng PIDEA at that time ay si Pambihira, Wilkins Villanueva. Pagituro Napakawalang niyo yan nga itong kung sino siya. Itong si Abante. Ang pagturo ho ng ganyan yung sa mga suspect. Ano yung si Sir Wilkins? Suspect? Anak ng tokwa. Oh. Hindi pa sigurado. Hindi ka pa sigurado. Naku. Kilala niyo na po siya? Opo, Your Honor. Sino Ako, po siya? Medyo tumandaan na po siya kasi parang ko muna. Pakituro niyo nga po kung sino kung Hindi pa nakita niyo. sigurado. Medyo tumanda na nga siguro dahil Kasi 20 years na yun Opo, kasi parang medyo naalangan niya kung siya nga ba talaga. Director Oo, Wilkins, yan alanganin. pwede po bang Hindi, mag-upo alanganin na sandali? naman. Pakitayo nga, Miss Jed, ayan. Yan si Wilkins Villanueva. Siya ba ang nag-interview? Hindi mo nakilala kaya ako na mismo magtuturo para sa'yo. Okay, Sabi sa'yo. mo, Abante. Siya ba, hindi pa kita pinapopo, siya ba ang nag-fabricate ng mga salita mo? Hindi po, si Sino? Monte de Ramos po. Monte de Ramos. Pero yung Monte de Ramos, kasama ni Wilkins at that time. Sa palagay ko po, kasi nasa office po kami ng PIDEA, tao niya po kasi siya po yung So doon. sila ang nagsabi na ikaw ay nagdala ng mga karton-karton na mga chemical sa Dumoy. Opo, Your Honor. Oh, Mr. Wilkins, are you agreeing to what Miss Jed said? No, Your Honor. No, you're not. Oh, alam mo, nung inausap ka rin namin noon panay ang mo Mahilig ka sa no? Naku po. Dapat ang pangalan mo yung pangalan nung kalaban ni James Bond, si Dr. No. Naku po. Ganyan ho nila tratuhin yung mga naglingkod, yung mga nag-alay ng buhay para sa ating bansa. Ganyan ho kawalang ya yung mga congressman na yan, di ba? Ibang klase. Mahilig ka sa no So nagsasabi ka ng totoo. Feeling ko kasi nila untouchable sila kasi meron silang immunity pagka naggaganyan sila Wala pa ang nakapag-angas lang ho talaga diyan walang iba kung hindi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero pagka ordinaryong Pilipino ang humarap diyan sa mga pagdinig nila na yan, naku, yari ho sila diyan sa walang yung Oo, matanda na yan. nagisinungaling si Miss Jed.
Is that what you're saying? Mr. Chair, ang investigador ko noon Is ay that si... what you're saying? Naku, Mr. Chair, wala- can you please Will you repeat the please question? answer me directly? Answer me directly. Paano siya makakasagot? Kailangan niyang i-explain yung tanong mo, hindi pwedeng yes or no. Tanga ka ba? Mr. Chair, can you please repeat the question, Mr. Chair? Ano ba yung question ko? Naku. 1 minute suspension. Matanda na talaga. Pumapalya na yung ano niya, bumbuna. Relax ka lang. Ayan o. Tinatapi ka na nitong si... Pati sila nakalimutan na. Gusto ko kasing gawing dramatic yung mga tanong eh. Yung tipong... Pagka bumanat sila ng gano'n, akala ng mga manonood siguro, yung mga makakapanood sa kanila, totoo yung mga pinagsasabi nila. Wala na, tapos na ho yan ang Tuadcom na yan. Sira na ho yung credibility ng ano na yan, yung committee na yan. No? Pero sa susunod na linggo, magkakaroon ho ng panibagong hearing kasi nandyan na ho si Grijaldo. No, nakuha Okay. na ho siya. Itong mga walang Hearing is resumed. Naalala ko na. No, talagang tumatanda na tayo eh, no? Ang tanong ko, is that what you're saying? So, please explain. Yun, ganyan, no. Tinuruan ka nitong si, nitong si Barbers. Kaya mo magpaliwanag. Thank you, ka Mr. pa. Chair. Mr. Chair, si Monte de Ramos was my investigator. So, ang sabi ni Jed Pilapil, dinila siya sa PIDEA. Tinanong si Jed Pilapil kung kasama ako doon na nagtatanong. Hindi siya sigurado, Mr. Chair, pero she presumed na naandun ako dahil nasa opisina ako. While in fact, wala naman siyang knowledge na naandun ako actual doon sa nag-i-investigate si Monte de Ramos, Mr. Chair. Tama ba yun, Ms. Jed? Your Honor, pwede po i-correct ko lang po yung statement. Kasi ganito, di ba tinanong niyo po ako kung si Wilkins Villanueva po ba yung nagtanong sa akin. Sabi ko po sa inyo, hindi po siya si Monte de Ramos, yung tao niya, ang nagtanong sa akin. Pero never ako na nagsabi na yung ano ba yung sinabi niya kanina, parang mali eh. Kasi ang sinabi ko po, si Monte de Ramos, tinanong mo ako ulit na ano yung... Kasama niya. Anong kasama ba niya? Oo. Sabi ko, probably kasi tao niya. Pero wala siya nung time na nag-investigate si Monte de Ramos. Wala siya. Wala siya. Paano mo siya nakilala? Kasi actually isa siya sa mga sa akin po, nag-interrogate. Aha. Sino po ang nagkaso sa inyo? Ang PIDEA? Hindi ko po alam pero sila po ngayon nag-file ng case sa amin. Sila ang nag-file ng case sa inyo. Opo, kasi Ano po ang ebidensyang ipinakita sa inyo? actually, Your Honor, Korte. hindi ko po alam kung ano po kasi nga Sapagkat na-convict ka, di ba? Convicted yun ang ka. actually, ayoko na nga sana itong balikan, Your Honor, 20 years ago. Medyo masakit na I was able to forgive sa PIDEA. Kasi parang, kung ano man yung ginawa ng asawa ko, kasi nasira yung buhay ko at saka yung anak ko. I've learned to forgive kahit si Sir Wilkins. Ayoko na sanang balikan to. Sa totoo lang kasi, masakit yung ginawa nila. Ang worst doon kasi nung time na, ano ba yun, basta yung, hindi ko maintindihan kasi, yung inquest ba yan na, before yun, nag-waiver pala ako, pina-waive ako ng, hindi ko alam kung lawyer ko, hindi ko rin naintindihan kung bakit, basta ang sabi, mag-waive ako, dahil makasuhan daw sila ng illegal detention, dahil wala nga kaming kaso, sa totoo lang po, Your Honor. O dahil sa takot ko po, dahil sabi ng lawyer ko, hindi ko daw alam po kung ano yung katotohanan dito. Baka daw madamay ako dito. Sabi niya, magpirma ka na lang ng waiver for safekeeping. Yun ang naintindihan ko. Pero Sabi ng hindi. lawyer mo. Opo. Sino po ang lawyer niyo nang sabi niyan? At that time po, si Atty. Zulueta po. Ano po siya? Saan siya nag-law lawyer? Parang dito. Private lawyer po siya? Opo, Your Honor. Okay. Tapos So noon, bakit niya nasabi na pumirma na lang kayo ng waiver? siguro Your Honor, dahil din wala talaga akong alam sa mga ganito. Dahil first time, sa life ko, sa family ko, wala akong mga kaalam-alam ng mga ganyan. Siguro lang, takot din ako at that time kasi nga, sabi niya, wala daw akong alam.
Ang problema ko kasi dito, pinapakinggan ho nitong si Atrasabante, ang side nitong ali na to, yung side ng prosecution, yung nagpresenta ng ebidensya laban sa kanya, wala naman ho dyan. Ang lalabas ho talaga dito na kung papakinggan natin ang sinasabi ng ali, inosente ho talaga siya, di ba? Siyempre, alangan naman ilaglag mo sarili mo, madam. Pero dapat, kung pinag-uusapan dyan yung kaso mo, dapat yung prosecution nandyan, yung ebidensyang ilinatag sa'yo sa korte, dapat ilatag nila dyan. Yarin lamang na napag-uusapan yung kaso mo para fair. Unfair ho kasi yan para sa PDEA eh. Unfair ho yan para doon sa mga law enforcer na nagtrabaho dito sa kaso ni madam. No, nalalagay sa alanganin yung accomplishment nila, kumbaga inuyurakan ho yung ginawa nilang pagsugal sa kanilang buhay para lamang madakip o matrabaho yung domoy na ano na yan na laboratory, di ba? Sa mga katotohanan, for safety, actually, napilitan ako, pumirma ako ng waiver para hindi sila makasuhan ng PDEA ng illegal detention. So, Mr. Director Wilken, can you please explain that to us? Inyong kinasuhan si Miss Jed, na-convict po siya at nakakulong ng 20 years. Narinig po ninyo, ang buhay niya ay nasira at wala siyang involvement sa operasyon ng kanyang asawa at pinabricate ng PIDEA ang kanyang mga sinasabi. Ano po masasabi niyo doon? Mr. Chair, 3 months yung surveillance and casing operations ng PIDEA. Si Jed Pilapelsi, siya yung namimili ng mga equipment, freezer, water circulating vacuum pump. Siya yung nagdadala dun sa Dumoy Clandestine Laboratory, Mr. Chair. Nako. And then, during the time na doon sa korte, dininay ni Jed Pilapil, nakilala niya si Alex Kim. Mantalang merong mga footages kami na nag-uusap sila ni Alex Kim on a dinner. Nako. Mr. Chair, the case has already she was convicted in court and she was upheld by the Supreme Court. Itong kaso niya, Mr. Chair. So, for 3 months, imposible hindi alam ni Jed at ni Jong Pilapil na involved siya dun sa pag-set up ng laboratory sa Dumoy. That's impossible, Mr. Chair. Ano po masasabi niyo ron, Miss Jed? Oh, Supreme Court na ho umakyat na sa Supreme Court ng kaso nitong ali na to, ba maraming pera, di ba? Napatagal ho niya yung ano niya. Sabi ko nga conviction niya, po, Your Honor, napapila siya. napatawad ko na po sila. Mahirap na po makipagtalo kay, sorry po, Mr. Villanueva, pero Paano ka makikipagtalo? Supreme Court ang na humatol sa iyo. Anak na hindi ka dapat magbigay ng kapatawaran. Dapat ikaw manghingi na sorry doon sa mga bata na nasira ang buhay, doon sa nalutong droga, doon sa laboratory na 'yon. Nanto ko. pinaglaban nga namin. Kung pwede nga lang siguro sa Honorable Court na to, ito sa Quadcom, Hindi korte yan, pwede madam. nyo naman po mabasa yung lahat ng kasi yung sinasabi ni Sir Villanueva na dininay ko si Alex Kim, never po na nag-deny ako sa kanya dahil nga siya yung lessee ng property ko. At nakarecord yan sa court na kami ay may contract of lease. Paano ko sabihin na hindi ko siya kilala? Nagpirmahan kami. Matagal na kasi yung kaya palagay ko wala na. Hindi, alam nyo, nasablay yung witness nyo na naman na yan. Mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Teka lang ho mga kababayan, ito pa ho pala. Ito yung matindi dito. No? Meron na hong banat itong si Senator Ping Lacson kaugnay sa mga nangyayaring kabalbalan ngayon sa ating bansa. Only the President can save the Constitution from becoming wastebasket bound by exercising his line of item veto. Veto power once the enrolled bill land on his desk. How so? The bicameral conference committee reduced the DepEd budget to 737 billion and increased that of the DPWH to 1.113 trillion.
This blatancy violates the Article 14, Section 5, which declares that the state shall assign the highest budgetary priority to education. Yan ang nga ho ba sinasabi natin. Kung ano-ano ho kasi priority ng administrasyon na to, yung puro ayuda ho ang kanilang iniisip. Kaya yan, pati itong si Lacson nagsalita na rin. Pero ang lagi ho natin sinasabi dito, bandwagon lang ho yan mga kababayan. Kumbaga, mainit ang issue, kaya kailangan ho niyang sumakay at mapag-usapan ang kanyang pangalan dahil tatakbo siya ng pagkasenador sa 2025 midterm election. So always, mag-ingat po kayong lahat kung mabuto kayo sa bahagi ng video natin to. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mahal natin ang Pilipinas.